Inirekomenda na ng Department of Interior and Local Government na suspindihin si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Kasunod yan ang pagkadawit ng alkalde sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban. Ito ay para hindi raw maimpluwensyahan ni Guo ang investigasyon sa kaso. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, walang kapangyarihan ng ahensyang magsuspindi ng local officials. Hinihingi na raw ng ombudsman na magsumite ang DILG ng reklamo kasama ang lahat ng dokumento para imbestigahan si Guo. Sa kabila niyan, wala pang planong alisin ng Nationalist People's Coalition si Guo na partido ng alkalde. As of now, there is no talk to that effect. As I said, we will leave it to the chairman of the party in the province na nasasakupan ng Bamban Tarlac. Para sa ibang detalye tungkol dyan, makakausap natin sa linya ng telepono si Tarlac Governor Susan Yap. Magandang umaga po sa inyo, Governor. Magandang umaga, Ruth. Governor, doon sa ibang interviews nyo in the past, nabanggit nyo na rin po na nakilala nyo po itong si Bamban Mayor Alice Guo. Kailan po yaan? At saka kasi ngayon miyembro na po siya ng NPC, although tumakbo ata siya as independent. Ano po? Yes. She was sworn in sa party sometime third quarter ng last year. I really don't remember the details how I met her, but the council was the one that brought her to me and endorsed yung kanyang dating impact na nakatunggali kasi nakita naman na maganda ang naging trabaho niya sa bayan ng Bamban. Pero nung una niyo po siyang nakita, sabi niyo third quarter po siya naging miyembro ng inyong partido. Paano po ang pagpapakilala? Kasi 'di ba usually governor pag ganyan yung mga political families, 'di ba kilala niyo po usually or mga malalaking negosyante, minsan may mga tumatakbo na ganyan. Ano po ang alam niyong background niya? Well, that she has ang main line ng negosyo ng family is piggery sa Bamban. Yes, pero po nung naging lumapit po siya sa inyo para maging member ng NPC, yun lang po yung information niyo about her background? Yes, and that kasi more ang engagement natin, ang concern ko is her service to the community, no? Okay. Pero and she's well loved naman by the people there. I've not heard anything bad about her, and people are so embracing to her, no? Kasi she's been maasikaso talaga. Okay. Yung binanggit niyo po na wala naman po kayong narinig na masama, ito pong reports noong sinasabing Pogo na raid po dyan sa Bamban, hindi po nakaarating sa inyo yung information na yan, na posibleng may mga illegal acts na nangyayari po? Oh, none. You know, no one has ever raised that issue. There was a previous raid way back yata yan in 2021. But so we thought na wala na, suspended na yun, no? Naging very clandestine. Kaya nga sabi ko, Ruth, sayang. Sana dapat ang licensing agencies that have excluded the provincial government from the process, no? Sana mai-inform kami kasi talagang we were blindsided with regards to this activity. Okay. Yung isa pa po, Governor, kasi parating na po itong eleksyon, ano ho ang plano nyo dyan sa NPC? Kasi ang sabi ni Senator Tito Sotto from NPC, no, former senator na up to the president of the, or the head of the provincial head, and kayo po yon. So ano po ang plano sa partido patungkol dito kay Mayor? At this moment, we would rather defer na lang dun sa decision ng mga investigating agencies in the national, no? Let's not preempt it. It has not been proven naman otherwise. So, antayin na lang natin yung mga ginagawang hakbang ng mga national agencies. Alamin lang po namin, ma'am, kayo po ba ipinatawag sa Senate or just in case handa po rin ba kayong humarap? If I'm called, of course, I will respect the of Senate. Pero actually, what has that got to do with us, di ba? Kung sakali. Pero yung binanggit niyo po kanina about siguro yung process, no? Yung halimbawa for the licensing. Yes. Pwede niyo pong isulong yung reforms. Kasi, Go ahead.
as I've said, no, the Senate, our legislators have had many hearings already with regards to this. Marami ng mga naging previous days in the past years. And yet, our national government has not done anything to change the rules, the regulations, or the policies on this. So sana naman, ibaguhin yun kasi nakikita naman na yung mga ills at effects nitong pag-i-issue ng mga POGO licenses. Maging masuri at bantayan ng yung operations nila. Maraming pong salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Tarlac Governor Susan Yap. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.